So ano po ba yung mga first aid procedures na dapat natin gawin kapag magbibigay tayo ng treatment para sa patient natin na nagkaroon ng burn? So unang-una ay siguraduhin natin na yung mga vital parts ng kanyang katawan is safe do sa lapnos, katulad ng ilong, bibig. Kasi ang tendency pag yan ay may burn, so hirap sa paghinga o mahihirapang huminga yung pasyente po natin. And secondly, iposisyon natin siya in a way na saan siya comfortable para mas makahinga siya ng maayos. Thirdly is importante na makontrol natin yung temperature. So since na-expose siya sa isang mainit na environment and dinala siya doon sa environment na hindi na mainit, so nakakaroon tayo ng changes in body temperature. So ang tendency is lalamigin yung pasyente natin. Kaya importante na i-cover natin siya ng either kumot or yung tinatawag natin na thermal blanket para to promote yung thermoregulation doon sa patient natin. And isa sa pinaka-the best na dapat natin gawin is itawag natin sa mga emergency medical services or dali natin sa mga appropriate hospital yung mga burn patient kasi hindi lahat ay may capacity na mga hospitals para to cater yung mga ganitong klase ng patient. Kaya alamin din natin yung mga tinatawag natin na mga burn hospitals. So in terms of burns, or ano yung mga classification natin ng burns according doon sa lalim or according doon sa depth. So meron tayong tatlo. So meron tayong first degree. So ang itsura nito is ito yung namumula and ito yung mahapde. Commonly nakukuha natin ito sa mga exposure sa sunlight o mga sunburn. Pwede din natin siyang makuha sa mga kusina pagka na-expose tayo sa mga mainit na moist. Ayan. And secondly is yung tinatawag natin na second degree burn. So sa second degree burn is ang characteristics nito is meron na siyang blistering or may papapaltos tayo na makikita. And yung third degree burn is ito na yung mas malalim. Dito ay nalapnos na yung balat at umaabot na ito doon sa ibang layers ng ating pong skin. So ang characteristics naman po nito is yung tinatawag natin na rubbery and charcoal-like. Ibig sabihin may part na maitim-itim na siya na para siyang inihaw. So ito yung three common classifications ng ating pong burn. In terms of first aid, so for your first degree, importante po dito na maitapat po natin siya sa running water for at least 15 to 20 minutes. Ang purpose po nito is matanggal natin yung heat na na-absorb ng ating pong katawan. After po nun, that's the time pwede na po natin siya lagyan ng mga burn ointment. For our second degree burn, ang pinaka-golden rule po natin dito ay wag po natin puputokin yung mga blisters. Bakit? Dahil once na pinap natin or pinutok natin yung blisters is na expose na po sa environment at nag-uumpisa na mag-set ang infection. So, ang pinaka-the best po doon is wag po natin puputokin yung blister. So, in a worst case scenario, pag talaga pong malaki yung blisters, so ang pinaka-the best po doon is takpan lang po natin siya ng malinis na tapanyo o towel, then dalhin po natin siya sa hospital. Doon po yung pinaka-the best na gagawin po natin dahil doon po ginagawa yung proper technique para doon sa blister. And for the third degree, ang isa sa pwede po natin gawin dyan is kukuha po tayo ng cling wrap, yung commonly makikita natin sa kusina, and then babalutan po natin siya. Ano pong purpose nito? Para maiwasan po natin na madumihan at mahanginan yung sugat. Ano po yung purpose ng cling wrap? Upang maiwasan natin na madapuan ng mga insekto, madumihan yung sugat, and also upang maiwasan natin na mahanginan siya. Bakit po? Kasi depende doon sa level of injuries. Hindi kasi lahat ay umaabot doon sa nerves na nababurn o nalalapnos yung kanilang mga nerves na wala na silang nararamdaman. So may mga cases na hindi po umaabot sa ganung point. Kaya tendency, pagka nahanginan yung sugat, masakit po doon sa patient natin. Kaya importante na binabalutan po natin ng cling wrap. Ano po yung mga bawal? Yan. So marami po tayong mga naging misconceptions
regarding po sa first aid treatment natin for burns, unang-una na po dyan is nilalagyan ng toothpaste. So, bawal po yun. Wala pong scientific and healing effect ang paglalagay po ng toothpaste. Ano pa po? Yung mga lotions, yung mga petroleum jelly, or anything na mga oil-based, inilalagay po sa mga lapnos. So, wag na po natin lalagyan yan. Dahil ang nagiging problema po doon is na-entrap yung heat, hindi po siya sumisingaw. So, nakakaroon pa po siya ng damage internally. So, pinaka-the best po doon is itapat natin siya sa running water for first degree burns.